0 to 60. Take 2 in 3, 2, 1. 0 to 60. Okay, 60. Tumatak. So yun guys. So ngayon, yan, kakapalit lang natin ng panggilid set. At gagawa natin to ngayon ng review. So currently ito, habang pinapanood nyo tong video na ito, so napalitan na natin yung panggilid natin. Ngayon ang gagawin natin muna is pupunta tayo sa gasoline station, magfa-full tank tayo. At itong nakikita nyo yung trip A na yan, yung 80 kilometers na yan, dun pa yan sa stock. So tingnan natin yung fuel consumption ng stock. Yan, punta tayo ngayon ng Shell, papagas tayo, pa-full tank tayo. Tapos tingnan natin kung ilang litro yung nawala ng stock. Tapos mamaya rin tingnan natin yung fuel consumption nitong itong bagong kabit nating CVT set. Let's go. Ayan, pagas tayo. So 81. Full tank ko yan, unleaded po. So ito yung mga pinalit natin. 1000 RPM. Ito yung stock ng clutch spring. Ito yung stock na bola. Hanggang tip lang. So ayun, nakita nyo 1.45. Tapos 81. So compute natin. 81 divided by 1.4. So naglalaro ng 57. Ang taas, oh. 57 kpl. Yan yung fuel consumption ng stock. So ngayon, i-reset natin siya. And then pupunta tayo ng Tagaytay. Tingnan natin yung fuel consumption ng mga pinalit nating panggilid. So madalas kasi akong umakyat ng Baguio guys. Madalas akong pumunta ng Benguet. Yung hinahanap ko talaga is yung may hatak sa ahon. So ang pinalit natin is 17 grams. Tapos 1,000 na clutch and center spring. Totoo yung sinasabi nila na mahiyaw siya. Alam mo yung unang arangkada pa lang yung gagalaw na kagad yung gagalaw na kagad yung tunog ng makina. So tingnan natin kung ilan ang fuel consumption nito. Akit tayo ng Tagaytay ngayon. Sa bagay, akit din naman yung Tagaytay. Tapos tingnan natin kung mamaya siguro pababa, pa uwi, kung makakapag top speed tayo. Sana sa safe na daan. Hirap mag top speed dito. Uy! Okay. Okay. Sa stock, pag gusto kong overtake with confidence, talagang titingnan ko yung kung may kasalubong. Pag malayo walang kasalubong, dun pa lang. Kaya mahiyaw yung makina nyo. Ganun agad. Akit tayong Tagaytay. Try natin bumaba ng Sampaloc, tas ahon tayo sa may Sungay. Kung alam nyo yung Sungay guys, isa yan sa matatarik na ahon dito sa may Cavite. Yung Sungay Drive. Ang tawag dyan sa Google Map is Ligaya Drive eh. Okay, siguro 0 to 50. 0 to 50 plus, mabilis kanyang dadalihin doon. 0 to 50. Kasi sigaw agad eh. Ngayon, tingnan natin sa sa duluhan. Uy! Ba't ganun? Parang galit na galit yung motor. Oo, galit na galit yung motor guys. Alam ko na consequence na ito guys. Kung yung 57 kpl kanina na kinumpit natin sa stock na gasolina, tingnan natin dito kung ilan na lang yung magiging kpl nya. Siguro wag kong nalang panggigilan yung throttle, no? Para kahit papaano medyo mabait pa yung fuel consumption nya. Siguro guys, mag-test tayo dito ng 0 to 60. Mag-test tayo ng 0 to 60 dito. Dito medyo maluwag yung kalsada eh. Ayan wala naman masyado.
So nawala yung dragging niya. Alam nyo kaya ako nagpalit ng panggilid, kasi ang lakas na ng dragging ko dun sa stock. After kong pinalinis yon, talagang ang lakas na ng dragging niya. Okay, so let's go. Dito tayo. 0 to 60. Take 2 in 3, 2, 1. 0 to 60. Okay, 60. Tumatak. Okay. So yun, no, mahiyaw siya. Sa 0 to 50 talagang ganun agad siya yung tunog ng makina niya. So siguro yun yung nagiging dahilan, kasi nababasa ko sa mga nagpapalit ng ganitong panggilid na set, yung 17 tapos 1000 center and clutch. Yun nga, sinasabi nila mahiyaw. Nababasa natin sa group yan. And then malakas sa fuel consumption. Tapos meron naman ako napanood, bola lang yung pinalitan niya. Like hindi siya nagpalit ng center spring tsaka clutch spring, stock lang. Minimal lang yung changes doon sa sa gas consumption niya. So tingnan natin kung i-retain natin tong 17 grams 1000 rpm na center or clutch, o ibabalik natin yung stock ng clutch at center spring at 17 grams sa bola. Nga pala guys, may top box pala tayo sa motor. So plus weight yon sa motor natin, at may laman yung top box ko ng mga bag. Hindi ko pa na-unload yung bag na dala ko kahapon sa Baguio. Kakababa ko lang galing ng Baguio eh. So kumuha ako ng upahan sa Baguio para yung mga vlog natin sa may Benguet na part, yung buong Benguet Mountain Province, diba? At least pag gusto mo nang umuwi, yung home point mo is Baguio, malapit na lang. So hindi ka uwian sa Cavite dito, hindi ka uwian sa Manila. By the way, ang weight ko pala is 78, 79. So ganyan ako kabigat guys. So tingnan natin kung swak sa ating timbang yung panggilid na nilagay natin. Ako guys, hindi naman ako mahataw talaga sa pagmamaneho eh. Madalas tayong pumunta ng Baguio. Ang hinahanap ko talaga sa motor is yung meron kang confident na umovertake. Alam ba kung talagang kinakailangan, alam ba ang bagal sobra ng, kasi normal yan sa normal yan sa Benguet, yung mababagal na truck na may kargang gulay, talagang sobrang bagal nila. So dahil ahon yun, madalas ahon, kailangan mo silang overtakean. Ngayon sa stock, nakaka-overtake naman siya, hindi naman tayo binibitin, pero yung power yung talagang, alam mo yung parang kayang hahatakin, halika na, overtake na natin to, parang ganon. Yun yung hinahanap ko. Kaya nanood din tayo ng mga reviews na nagpalit ng panggilid. Ang ginawa nila, ginaan na nila yung tawag nito, yung bola. Tapos yun, pinalitan nila ng 1000 rpm yung center tsaka clutch spring nila. So ayan, testing natin ngayon. And then sabi naman ng iba, talagang lumakas sila sa hatak. Yun nga lang, na-sacrifice yung gas consumption nila. So yun yung hinahanap natin. Hindi naman ako ma-top speed pag nabiyahe ako. So ang top speed ko pala dito ng stock is na-reach ko 109. Yan, na-reach ko yan 109. Tapos dito hindi natin alam kung ilan ang ita-top speed natin dito. Sana may opportunity tayong makapag top speed. Tayo sa may isang palok. So, sa sobrang dilim guys, wala na. Dito na kami muna tatambay.
A few moments later. Ayan na guys. So around 42 kilometers. Nabawasan na ng 1 bar yung motor natin. So kurado to, nasa 40 kpl na lang to. Hindi na to magpi-50. Ayun nga, sacrifice natin yung gas consumption dun sa pag-upgrade ng panggilid. Ayan natin mamaya pag nagpa-full tank ulit tayo dito sa Tagaytay. So tinry natin overtake sa mga sasakyan. Sana kayo? Nakasunod kayo sa sasakyan? Layo nyo ah. Grabe. Zero visibility ngayon guys. Oh grabe, wala na talaga. Alam mo yung pag sobrang kapal ng pag walang magagawa yung high beam mo. Ayun na, nadi-diminish na yung fog. Guys, ang ganda. What a view. Wow. Dito kita mo lahat. Engine brake lang to. Guys, so hindi na tayo sa sungay magta-try. Dito tayo sa pinakamatarik na yung tinatawag nilang snake road dito sa Mabato. Last time nung pumunta ako dito, parang naglalaro sa 28-29. May video ako nun eh. Parang ganun yung speed ng Bergman ko. Dito, tingnan natin kung mahihirapan ba siya o mas bibilis pa tayo sa ahon. Let's go. Mas matarik to sa sungay guys. Mas matingala to sa sungay. Sa sungay ano lang dun eh, 23%. Dito 34% yung gradient, max gradient. Kaya tingnan natin. Eto na guys. Let's go! Ayan, 46, 50, 53. Eto na, start na ng ahon dito. 50, 42. Grabe, ito na yung steepest part. 35, 36. Gagi, gigil na gigil yung RPM ko. 32, 31, 30, 30, 32. Ayun, tapos na. Yun lang yun. Like, di nga bumababa ng 30 eh. So, yun nga guys, no? Kung ikukumpara natin yung previous kong akyat dito, mas lumakas yung performance sa ahon, mas lumakas yung performance sa hatak nitong bagong CVT set natin na 17 grams, 1,000 RPM clutch and center spring. Kung papanoorin nyo sa previous video ko nung umakyat ako dito, naglalaro sa 26 kilometers hanggang 29 kilometers per hour yung speed ko. Pero dito, sa video na to, sa bagong CVT set natin, hindi siya bumababa ng 30 kph. So, naglalaro siya ng 31 pataas. So, talagang malakas sa ahon at malakas sa arangkada itong kinabit nating bagong CVT set. So, yun. Diba? Malakas siya, guys. Guys, oh. So, yun na. Testing na natin sa matinding ahon yung bagong panggilid. Malalaman na lang natin kung ilan ang fuel consumption na ito mamaya pag uwi natin. Yan, so yun na guys, malapit na tayo makabalik dun sa bahay natin. So siguro abot to ng 100 kilometers. Kanina 'di ba nung nagpa-full tank tayo, nasa 81 kilometers yon. Tapos umabot ng 57 kpl. Ngayon magpapa-full tank ulit tayo. Tapos kung ilang liters yung nagamit natin, divide natin doon sa liters. Divide natin dito sa kung ilang kilometers. So kung 100 kilometers, tapos sabihin natin naka 2.2 liters tayo, divide natin doon para makuha natin yung fuel consumption ng gas nitong Bergman natin na bagong palit yung panggilid. So yung pinalit natin dito is 17 grams, 1,000 RPM na clutch spring and center spring. So ayun, no, yun, halimbawa umovertake ako, talagang ano siya, hihiyaw siya. Malakas yung RPM, yung tunog ng RPM, parang gigil, ganun yung tunog. Which is doon sa stock natin, hindi siya masyadong nasigaw yung RPM niya. So tingnan natin kung
kamusta naman yung fuel consumption niya. Sa hatak na nabigay naman niya yung gustong hatak na hinahanap ko, nabigay niya yun. Tapos sa ahon na testing naman natin kanina sa Mabato, so nag-average tayo ng 30. Ayan, overtake tayo. Woo! Parang ano lang parang kinargahan yung motor pero hindi naman sobrang massive yung changes. Hindi massive doon sa, hindi malayo yung kaibahan doon sa stock. So parang mararamdaman mo lang ng konti talagang may hatak na siya. Ito si Bergie. Ito, overtake tayo dito sa kotseng itim. Yun. Hindi ko pa siya na-try i-top speed kasi wala naman akong area na pwedeng pag-testingan ng top speed. Siguro sa mga susunod na yon, tingnan natin kung hanggang saan aabot yung speed na ito. Sa stock, yan, kagaya na nabanggit ko kanina, 106, 109 na reach natin sa stock. Dito sa pinalit nating panggilid, di natin alam kung hanggang ilan yung marireach niyang top speed. So yun, yung ginawa nating pag-testing dito sa motor natin, most of the time talagang gigil tayo sa throttle. Kasi nga tinetest natin yung yung performance ng panggilid, yung bago na pinalit dito sa motor natin. So hindi siya chill ride. So expect natin malakas yung gas consumption kasi nga gigil tayo Saka tayo sa ahon. Tapos tinetest ko pa siya kanina overtake. Siyempre pag overtake tayo kailangan ng power nun. So hindi chill ride yung ginawa nating pag-testing. Most of the time gigil tayo sa throttle. Kaya dito malalaman natin kung ilan yung gas consumption. Tayo shell. Pultok natin. Unleaded po. Hanggang sa may tip lang ko let's see. Okay. Maabot ng 2 litro, 2.1. Sige lang hanggang tip. Ayan, okay na. Ganyan din yung pinuno ko kanina halos ganyan din Ayan, compute natin guys. 100, 2.1. Di 40. Okay pa rin. Hindi nga lang katulad kanina na 57 kpl. So from 57 kpl, ilan yung odo natin? 100.9 divided by 2.1, 48 kpl guys. So ang ibibigay sa inyong fuel consumption ng 17 grams 1000 rpm na clutch and center spring is 48. Siguro kung i-chill ride ko pa siya, possible pa ma-reach natin yung 50 kpl. So yun guys, no, so sa akin lang yan so depende pa yan sa throttle habit nyo, depende pa yan sa biyahe. Most of the time naman kanina highway yon, wala naman tayo masyadong dinaan ng mga traffic. So siguro kaya ganun kataas yung kpl nung sa akin. Pero nitong mga recent days na nag-ride ako, bumaba na siya ng 48 kpl. Naglalaro siya ng below 45, no? So gigil naman kasi yon, so gigil sa throttle. So testing pa natin to sa long ride. Pagbalik ko ng Baguio, malalaman natin kung magme-maintain ba siya ng 40 plus o baka mas bumaba. So overall, satisfied naman ako sa hatak, sa power ng bagong CVT set natin. So sa gas consumption, kung hindi naman masyadong issue sa inyo yung gas consumption, maganda tong setup na to para sa timbang ko. Sa timbang ko 78-79 kilos, swak tong bagong CVT set natin. So yun. Sa akin guys, no, yung 48 kpl okay na yon. Kung ibibigay naman niya yung hatak, no? Kung ibibigay naman niya yung overtake ka with confidence, kasi naramdaman ko yun nakaka-overtake ako with confidence dito sa 17 grams 1000 rpm na clutch and center spring. Tapos talaga nga siya, ganun nga, yung hiyaw yung RPM niya, parang alam mo yung laging palaban, sumisigaw yung RPM. Yun nga yung sinasabi ng mga nasa group na mahiyaw. Kaya yung iba, binalik daw nila sa stock yung clutch and center spring nila, tapos niretain nila yung 17 grams na bola lang yung pinalitan nila. Kasi nga daw, pag ganun yung stock nila, pag naging 1000 rpm, mahiyaw yung makina. So totoo, talagang mahiyaw yung makina pag 1000 yung center spring.
tsaka clutch spring. So yun, ano sa tingin nyo? Sulit ba yung 48 kpl doon sa 17 grams na bola at saka 1000 rpm na clutch and center spring? So kayo na makakapagsabi niyan. Sa akin siguro, obserbahan ko to ng mga siguro mga 5,000 odo, saka tayo mag-decide kung ibabalik ko ba sa stock yung motor natin o okay na ako dito, swabe na ako dito. So try natin next week, babiyahe tayo ng Baguio next week kung kamusta siya. Let's go! Thank you sa mga taga-subaybay natin dyan, nanonood ng mga vlogs natin. Maraming salamat sa inyo. Okay.